Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpahalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Imus sa probinsya ng Cavite. Ating hihilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Imus. Mahimudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa Aklat ng Mga Awit, 82 kabanata, ang talata po ay 4. Ang marapat na tulungay ang mga mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Ang marapat na tulungan ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Ang marapat na tulungan ang mahina at mahirap. Sa kamay ng masasama, sila'y dapat na iligtas. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Ama, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala, mga kasalanang naisip, nasabi, nagawa. Dasal namin na ang banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Abang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Imus sa probinsya ng Cavite. Ang aming panalangin ng lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayang ito ng hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng Santong Espiritu. Ang aming panalangin maitatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Imus. Maraming salamat ang aming pag-asa. Tinugon, tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong pagbubulay ay mula sa Aklat ng Genesis, 39 na kabanata. Ang talata po ay 16 hanggang 18. Itinago niya ang balaban ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, ang Hebreyong dinala mo rito'y bigla na lamang pumasok sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang palaban. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Ang bahagi po ng banal na kasulatan na ay tumutukoy sa pagkakataon ng pagtatapat umano
ng kabiyak ng Potifar sa kanyang mister. Ano po, kay Potifar, pinagtatapat nitong babae yung naganap di umano. Alam niyo po, isang katotohanan na ang pagtatapat ng katotohanan kahit nung una pang panahon, ito po ay napakahalaga na pangyayari. Sa kadahilan ng, siyempre, kung ano ang totoo, yun ang papaniwalaan mo. Ano po? Pero, ang isang bagay na ating tinitignan patungkol sa pagtanggap ng katotohanan ay sa kung sino ang nagsasabi nito. Sandali, Bern. Hindi ba pwedeng ang pagsasalita ng katotohanan ay hindi nakabase sa kung sino ang nagsasalita, kundi kung ano yung sinasabi? Yun na nga po. Sapagkat kung ating titignan, ano po, kung pagbabasihan natin yung kwento nung nagsasabi nung kwento, nung kung ano yung naganap, aba, eh, mukhang totoo. Ano po, na ako nga iniisip ko kung wala ako dyan at ikukwento sa akin, no, kung ako po yung si Potifar, darating ako at yung asawa ko ang magsasabi sa akin, alam mo ba, pinag, ah, pinagtangkaan akong pagsamantalahan ng alipin na binili mo galing sa Hebreo, isang Hebreo. Alam niyo po, bago ko mag-isip ng kung sino yung nagsabi, nagkwento, bibigyan pansin ko muna siyempre yung istorya, no? Pero siyempre nga po, kung ako nga si Potifar, may kaalaman naman siguro ako dun sa mga pinaggagawa ng misis ko. Naku, walang galang na kay Potifar at dun sa kanyang misis. Ano. At, siyempre, sabi niya, yung Hebreyong dinala mo rito, bigla na lamang pumasok sa aking silid. Alam niyo po, ang kwentong ito, maaring paniwalaan, pero walang galang na po sa inyo. Ang inyo pong lingkod ay isang estudyante at guro ng literatura. At kung ako po ay guro at estudyante ng literatura, hindi po ako papayag sa basta kung ano ang nabasa ko, yun na ang kwento. Ano po? Kasi po, what we do with literature is we try to not just visualize, but really take into account the reality or the truth of what is being said. Kung ano po yung, ano kaya, paano kaya ito nangyari? No? Yung kabuuan, no? Yung eh, isipin niyo po, ama walang galang na kay Potiparat dun sa kanyang misis. Ano? Eh, ako po, yun yung iniintindi ko nung una pa lang. Wala yung ibang katulong, wala yung ibang alipin, walang alipin. Ang natira lang si Jose at yung misis. Paano po yun mangyayari? Alam niyo po yung sa katayuan ni Potiphar, hindi pwedeng ang isang alipin basta-basta papasok sa isang kwarto, sa isang silid nang hindi dadaan sa isang bantay. Ano po? No? So, ito po requirement na kung amo ka, ikaw yung may-ari ng bahay, yung pintuan mo, yung pintuan ng kwarto mo, may bantay. So, hindi basta-basta makakapasok ang kung sino man. Kailangan magpapaalam muna doon sa bantay.
Oh, 'di ba po? Eh, alam niyo, hindi po ako basta marites. Ako po, eh, estudyante ng literatur. Naku, Diyos ko. Eh, 'pag narinig ako ng mga teacher ko matutuwa sila, sasabihin nila, "Ay, Patience pala yung pagtuturo namin kay Bernie." Naku, Diyos ko, walang galang na. Hindi ko alam kung naaalala pa nila ako o huwag niyo na itanong kung sino sila kasi hindi ako sigurado kung gusto nila mabanggit ang pangalan nila. Pero sa akin, alam niyo natutuwa ako kasi then I find this idea, this story nung asawa nga po ano ni Potiphar na kakatuwa na kung ako si Potiphar at ikukuwento niya sa'kin yun, magagalit ako pero mag-iisip din ako, eh, nasaan yung bantay ng pintuan mo? Sino nasaan yung bantay ng silid mo, 'no? Dapat po dun ako magagalit. Hindi doon sa well, of course magagalit ako dun sa pumasok, pero, eh, paano naman yung bantay? Bakit wala yung bantay? Bakit umalis yung bantay? Oh, alam niyo na, dahil sa pagnanais nitong babaeng ito na siya'y hindi niya talaga gusto na pagsamantalahan, pero gusto niyang isahan si Jose. Gusto niyang yun, sabi niya nga dun sa nauna, eh, "Sipingan mo ako," ang sabi niya 'no. Eh, paano mangyayari 'to? Mangyayari 'to kapag pinaalis niya. Siya lang ang may karapatan, siya lang ang may kapangyarihan. Si Jose wala. Si Potiphar at yung misis, sila lang ang may karapatan at may kapangyarihan na magpaalis dun sa mga bantay ng silid. So, anong sinasabi nitong kwentong ito? Eh, may kulang. Ano po? Eh, may hindi tama. Pero kakatuwa din sapagkat later on mababatid natin kung anong magaganap. Pero ito po, gusto ko itong ipaalala sa bawat isa sa atin. 'Pag tayo nakarinig ng kwento, may nagkuwento sa atin na si ganito ganyan, si ganyan ganito. Sabihin natin, "Ops, ops, sandali. Kuwento mo 'yan." Dapat po gano'n ang isasagot natin 'no, "Kuwento mo 'yan." Ipapatawag ko siya, itatanong ko sa kanya kung ano ang kuwento niya. Kasi po, ito po yung gusto kong sabihin, eh, 'no, kaya kaya alam niyo ako, eh, tuwang-tuwa dun sa nanay ko. Naku, hindi ko kayo puwedeng magsusumbong sa nanay ko nung bata ho ako, natatanda ako. Naku, hindi ka puwedeng magsusumbong sa nanay ko, yung lalabas ka ng bahay tapos uuwi ka, umiiyak ka. Tapos sasabihin mo, "Sinaktan ako ni ano 'no, sinuntok ako ni ano, sinipa ako ni ano." Sasabihin ng nanay ko. Kapag ako nagsumbong sa nanay ko, "Nay, inaway ako ni ano," ta's umiiyak ako, "Nay, inaway ako ni ano." "Sabi ko sa'yo huwag kang lumabas," sasabihin ng nanay niya, ng nanay ko. "Eh, lumabas ka, o ano gusto mo? O lumapit ka rito." Naku, pagka lumapit ho kayo sa nanay ko, kukurating nanay ko. Tawang-tawa ho ako. Tapos alam niyo 'pag kinukuwento ko sa nanay ko 'yan, "Nay, nung bata ako ganito, ganyan." Sabi niya, "Naku, huwag na natin pag-usapan." Sabi ng nanay ko, "Naku, wag mo ng alalahanin 'yan 'no." Naku, Diyos ko. Ito dapat prayer ho 'to, eh, 'no. Pero tawang-tawa ho talaga ako sa nanay ko dahil ang sa akin po, ngayon ko nauunawa na ang nanay ko hindi basta nakikinig sa kuwento ko, na nung bata ako na nasaktan ako na ako, eh, na ganito, na ganyan. Naku, sisiguraduhin niya na totoo.
yung kwento. Eh, ano eh, kapagka lumabas ka ng bahay, ano. Pero, eto, sa school, sabi nung teacher ko, kinuwento ng teacher ko sa kanya. Sabi niya, yan pong si Ponghe. Sabi niya, yung anak niyo, si Bernardino. Sabi niya, naku, napaka ano ho niya, ganito, ganyan. Eh, syempre, bata ako, di ba? Eh, di, bida-bida naman ang bata niyong Bernardino. Narinig ko yung kwentuhan ng mga teacher tsaka nanay yun eh, no? Na nagregalo ng nagregalo ng electric fan si Missy. Biglang awa. Naku, Diyos ko, Panginoon. Aakyat dapat ng stage si Bernardine. Pero dahil sa electric fan ni Mrs. Biglang Awa, hindi na umakyat na. Sinabi ko po yan sa nanay ko. Sabi ng nanay ko, huwag kang mag-alala. Pagluluto natin sila ibok-ibok. Alam niyo yung, ngayon ko lang po na, ano to, na aalala na, napakahalaga. Napapakinggan natin yung bawat side nung story, no? Na hindi tayo pwedeng magbaang-maangan na, ikaw ganito ka ha. Kaya mga magulang, nako, huwag kayong, nako, mawalang galang na sa inyo. Huwag kayong papaniwala sa mga anak nyo. Naku, Bernie, hindi sinungaling ang anak ko. Well, hindi nyo alam. Hindi naman po. Pero ang sa akin po, alam ng mga bata na imanipula ang mga magulang. Yung ihahatid kayo sa, yung mamamanipula kayo. Yung ihahatid kayo para ganapin yung gusto nila, para gawin kung ano yung sinasabi nila. Naku, maniwala po kayo. Diyan magaling ang mga bata. Natitignan nila, ano bibigay ang nanay ko, ang tatay ko. Tapos gagawa nila ng paraan. Gagawa sila ng gusto. Eh kung tayo ako ho, teacher. Ano po? Naalala ko nung may isang magulang ho na pumunta, bali ba, hindi pa ako teacher talaga. Ako ho, student teacher. Hindi pa po ako gumagraduate, no? Nag-OJT pa ako, no? On the job training. Tapos, napakahusay naman ho ng aking ah, teacher, nagbabantay na teacher sa akin, nagtuturo. Nasa isang magandang school din po ako. Na nung pumunta yung isang magulang, kasi ako ang pinagawa ng grade para sa third grading period. Ako ang pinag-compute, naku Diyos ko. Sa totoo lang, pagaling ko ako sa math. Pero, yung mga grades ho ng mga bata, in accordance with what they have given me. Kasi po isang semester nila akong kasama. So, hindi naman isang semester. Siguro, yung isang buong taon, nasa quarter ako nung semester. Po. Kalahati nung semester nila akong kasama. Kasi nga, di ba, for grading period. So, third quarter nila ako kasama. Ako, ako talaga yung nagbibigay ng quiz, ako yung sa recitation, at ako, binabantayan naman ako ng teacher. Talaga naman ho, naging mahusay naman yung pagbabantay sa akin. At nung lumabas yung grade, ng mga bata, aba, may isang nanay na dumating. Sabi niya, nagrereklamo siya doon sa advisor. Sabi niya, ganito po, ganyan, ganito, ganyan. Tapos nung, sabi nung advisor,
ang gumawa po ng grade para sa third quarter si Mr. Poke. Naku, napakatalino po nung adviser ko, nung teacher ko nung handle sa akin. Umupo siya, magkasama kami, tapos yung nanay. Tapos yun, sinabi nung magulang sa akin, "Bakit po mababa yung grade?" Inisip ko, mababa yung grade nung anak niya. Eh, ang grade po ng anak niya nung nakaraang quarter, 85. Nung third quarter sa akin po, 87. So, ako na, baba ang grade, eh, mataas nga ng 2 points. Malaman lamang po mawalang galang na kay mother. 89 kasi yung grade ng isang estudyante. Alam niyo po, dapat nating maunawa na may mga bagay sa buhay natin ang kailangang maging maliwanag para sa atin. Hindi manggagaling yung katotohanan sa iba, sa atin mismo, sa mga anak natin, 'di ba? And we need to talk to them. Ano ba ginawa mo sa school? Eh, bakit siya naka-89? Dapat ang tanong do'n sa anak, 'di ba, na ginawa niya at naging 89 siya, ikaw 87. Dapat inala. Pero nagpapasalamat naman ako sa Panginoon kasi naging matagumpay itong mga estudyanteng ito at hari nawa hindi nila isinisi sa akin. Kasi balita ko naman matatagumpay sila. Ano. So, ano ba yung point ko? Kanino ka ba nakikinig? Try to listen on both sides. Which case, hindi ka mapapariwara. Kung hindi, mababatid mo ang katotohanan na langit tayo. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa paglalantad ng katotohanan. Maraming salamat sapagkat ikaw po ang tunay na nakaalam ng kung ano ang tunay na mga pangyayari. Ang aming panalangin, ang karunungan na taglay mo, ang siyang maangkin ng bawat isa sa amin. Magkaroon kami ng kakayahan na maunawa sa kapamaraanan ng katotohanan at ng katwiran. Lord, ang aming hiling, yung mga nababatid namin na akala naming totoo pero kasinungalingan, hiling namin na ang iyong Santong Espiritu ang magkaloob ng kakayahan sa amin kung paano namin tunay na mababatid ang katotohanan na nagmumula sa iyo. At sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, we just claim, we just believe that you will allow us to experience the fullness of your touch and of your love. Lord, ang aming hiling, hindi lamang namin mabatid yung katotohanan, kung hindi tunay, maihatid din namin yung mga tao na hindi nabubuhay sa katotohanan patungo sa iyong katwiran. At sa pangalan ni Jesus, alam namin na kailangan naming taglayin ang iyong Santong Espiritu sapagkat sa aming mga sarili, kami po ay walang magagawa. That's why we ask, Lord, pour out your Spirit upon us. Jesus' name. Habang amin din pong idinudulog sa iyong bayan ng Imus sa probinsya ng Cavite. Lord, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Yesus sa bayan ng Imus ay tunay na magkaroon ng pagkakaisa. Lord, dasal namin ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. At ang aming panalangin tunay mangyari. Hindi ang kalooban ng sino mang tao, kung hindi ang iyong naisin. Sa pangalan ni Jesus. Lord, ang aming panalangin, ang katawan ng aming Panginoong Kristo ay magkaroon ng unawaan, pagkakaisa at pag-ibig
na nagmumula sa iyo. Maging dahilan kung bakit dumaloy ang Santong Espiritu at itatag ang altar ng aming Panginoong Hesukristo sa bayan ng Iyos. Dasal din namin, Panginoon, na dumaloy ang kapangyarihan ito sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang aming buong bayan at patuloy na maranasan namin ang kaunlaran na nagmumula sa iyo. Lord, dasal namin ang bayang Pilipinas ay magtiwala sa iyo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, to be the America base in the height of its glory. Dasal din namin ang aming President Marcos, Vice President Duterte, ang Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord na maghari sa aming gobyerno. Dasal din namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa mga training agencies, katulad po ng May Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House, Philippines Church, Renewal Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig at patuloy na maganap nila ang dakila mong kalooban. Katulad din sa aming mga OFWs na tinawag mo bilang overseas, Filipino witnesses. Lord, sila'y tunay na gumanap ng ayon sa iyong kalooban. As we also pray for the fulfillment of your purposes sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declare the fear of the Lord sa aming gobyerno. Tunay na maganap ang dakilang kalooban. So we also pray, Panginoon, sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang pagsama ng Santong Espiritu as we visit these places and declare the Lord's, the kingship of Jesus. We declare the fire of revival. Jesus. Dasal din namin ang iyong kapangyarihan sa Hong Kong, Macau, Taiwan. Lord, kilusan mo ng may kapangyarihan ng mga bayang ito. Gayun din ang Japan, China, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, at Amerika. Lord, mapangyari ang iyong kalooban sa kanila. We declare the fire of revival and we declare peace over Israel. Maraming salamat. We claim our praise in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataong ito, yan yung pong salitain ko ang baspas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and that with parking, with a new vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God.